brings hope. Pag may pagkakaisa, may pag-asa. Amen? Pero kapag tayo nagkanya-kanya, wala na tayong pag-asa. Wala na tayong aasahan. Kanya-kanya na tayo. Kaya kailangan ng Diyos ang mga taong may puso at isip at espiritu ng pagkakaisa sapagkat ang kailangan ng mundo ay pag-asa. At ito'y matatagpuan sa mga taong nakikipagkaisa at may pagkakaisa. Long life. Hallelujah. Magbabackslide ka, manananglig ka, mawawala ka sa Panginoon sa gawain ng Diyos kapag hindi ka nakikipagkaisa. Hello? At hindi ka nakikiisa. Mapuputo lang ang buhay sa iyong spiritual na pamumuhay Kristiyano. Pero kapag lagi ka nakikiisa, lagi ka nakikipagkaisa, God will give you the blessing of life. Amen? Amen? Amen. Kaya aasahan mo na tatagal ang buhay mo sa mundo. Hindi po totoo na ang mga masamang damo ang matagal mamatay. Hindi po totoo yan. Ang mga taong matuwid ang mahahaba ang buhay. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kasabihan lang po ng mundo na ang masamang damo matagal mamatay. Pero ang sinasabi ng Biblia, ang mga taong matuwid ang may mahabang buhay. Amen. Sino paniniwalaan natin kasabihan? Ang mundo, ang sa Panginoon. Ang sa Biblia. Siyempre sa Biblia. You see, when there is unity, the power of unity releases the anointing and the blessing of God. Pangatlong powers being released when there is unity. Acts chapter 2, verses 1 to 4. The day of Pentecost had fully come. They were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of the rushing mighty wind. And it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Verse 4, tayong lahat. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Praise God. But listen. The power being released when there is unity is the power to cause the Holy Spirit to manifest. Kapag may pagkakaisa, ang Holy Spirit ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Diba sa lumang tipan sa Genesis? Dahil sila may pagkakaisa, napababa nila ang Diyos. Sa New Testament, dahil sa pagkakaisa ng mga unang Kristiyano, napahayag ang Banal na Espiritu. Nagpahayag ang Banal na Espiritu. Now, listen. Let us notice from different parts of the book of Acts how the early church demonstrated their unity and causes the Holy Spirit to manifest Himself with His power. Tignan natin Acts chapter 1. Kakaroon tayo ng Bible drill. Acts chapter 1, 12 to 14. They returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey. And when they had Acts chapter 2, 1 to 4, nabasa natin kanina. Pangalawa, Acts chapter 2, 43 to 47. Acts chapter 4, 32 to 33. You see, mga kapatid, listen. Kita niyo po, ang unang iglesia ay punong-puno ng pagpapakita ng pagkakaisa. Hello? It's sad to say, in this 21st century of church history, ang iglesia ngayon, ang katawan ni Kristo, ay nagkakanya-kanya. Nagkakanya-kanya. Hindi katulad ng unang iglesia, nung unang ipanganak sa Book of Acts, sa ilalim ng kapangyarihan at liderato ng Banal na Espiritu. Anong sabi noon? They are all in one accord, in one heart, in one mind, in one soul, in one place. Puro one. Ibig sabihin, they are really united. Amen? Kaya ano nga ng Holy Spirit, araw-araw, kahit saan, makikita nyo nagmamanifest ang kanyang kapangyarihan. Araw-araw, libo-libo na naligtas. Araw-araw may gumagaling. Araw-araw may lumalaya sa kapangyarihan ng demonyo. Hello? Are you listening? Pero ngayon, halos wala nang himala.
Halos wala nang kababalaghan. Puro milagro na lang ang nangyayari. Puro nagmimilagro. Hindi na himala, hindi na kababalagan, milagro na. Bakit? Kasi nga hindi na makapag-manifest ang Holy Spirit sa kapanahunan ng iglesia ngayon. Why? Because the church are not really united. They are divided. Yung mga mayayamang simbahan, lalo nagpapayaman. Yung mga maliliit na simbahan, na nanatiling maliit at mukhang kawawa. Pero dito sa Book of Acts, nakita natin, walang kawawa. Walang naghihikahos. Hello? Because they are united. Kaya naman, ang Holy Spirit, masayang-masayang nakakagalaw, nakakakilos, nakapagpapahayag ng kanyang presensya. Amen? Lampakan natin ang Panginoon. The early church showed their unity. The Holy Spirit manifests His power. Power to heal, power to save, power to deliver, power to provide, power to bring favor to God's people. Imagine niyo, sa tuwing may pagkakaisa, ang mga unang Kristiyano, ang Holy Spirit ay malayang-malayang ipahayag ang kanyang kapangyarihan. Kaya ang mga unang Kristiyano, mga kapatid, listen, ang mga unang Kristiyano, hindi downgraded ng community. They are highly favored with the people. Ang taas ng pagtingin ng mga tao sa komunidad sa mga unang Kristiyano. Why? Because the Holy Spirit manifests His power to bring favor upon God's people. Ngayon, malaman na ikaw ay born again. Ay, born again? May kasama ng pagtatawa. May kasama ng pangungutya. Noon, sa unang iglesia sa Book of Acts, wala. Hindi sila makapagsalita ng laban sa unang iglesia. Dahil saan? Sa kanilang mataas na pagpapaypitagan sa mga Kristiyano. Dahil sa pabor na inire-release ng Holy Spirit sa kanila. Why? Because they have unity. They have unity. Sabi mo nga sa katabi mo, you must have unity. Dapat may pagkakaisa tayo. Alapakan natin ang the early church demonstrated their unity. Paano nila ipinakita ang kanilang unity? Number 1, they were united in obedience to God's command. Ang sabi ni Jesus sa kanila, sa Acts chapter 1 verse 4, huwag kayong aalis sa Jerusalem, sa silid sa itaas, hanggat hindi bumababa sa inyo ang pangako ng Ama, ang pagbaba ng Espiritu Santo. Hindi nga po sila umalis. For almost 50 days, listen, 50 days, hindi sila umalis sa silid sa itaas sa Jerusalem. And exactly 50 days, the Holy Spirit came. They were all baptized by the Holy Spirit power. Amen? You see, ipinakita ng unang iglesia ang kanilang pagkakaisa saan? Sa pagsunod sa utos ng Diyos. Mga kapatid, ipakita natin ang ating pagkakaisa unang tigit sa lahat, hindi sa pagsunod sa utos ni Bishop, kundi sa pagsunod sa tagubilin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Ano ang pangunahing tagubilin ng Diyos? Go and make disciples of all nations of the earth. Gawin natin ang lahat ng tao na tagasunod ni Kristo. Pangalawa, paano ipinakita ng unang iglesia ang kanilang pagkakaisa? Pangalawa, they were united in praying to God. Sila ay nagkakaisa saan? Sa prayer meeting. Amen. Hello! Amen. Bato-bato sa langit, tamaan, magsisina. Ang unang iglesia ay nagpakita ng kanilang matinding pagkakaisa. Saan? Sa sama-samang pananalangin. Walang suluwistang nananalangin. Lahat sila'y nagkakaisa saan? Pananalangin. Amen. Hello? Amen. Nakikinig ba tayo? Amen. Nakikiisa sila sa prayer meeting. Tingnan niyo po sa Acts chapter 1 verse 14 and Acts chapter 3 verse 24. They prayed to God unitedly. Nanalangin sila na magkakasama, nakakaisa sa Diyos. Kaya naman ang langit na bukas at ang kanilang kinaroroonan ay nayanig ng kapangyarihan ng Diyos. You see? The Holy Spirit, what? Will cause to manifest His power. Listen, when there is unity. Amen? Amen! They were united
distributing their possessions to God's people. Nagkakaisa sila na ano? Ipamahagi ang kanilang mga tinatangkilik sa bawat isang mga kasapi sa iglesia ng Panginoon. Hello? Gaya ng sinabi ko minsan sa aking preaching, ang behavior ng isang Kristiyano, once you are blessed by God, think somebody na gusto mo rin i-extend ang blessing ng Diyos. Huwag mong hayaan mag-stay sa'yo. Kapag ang blessing sinarili mo lang, it is not really a blessing. Hello? Because the very nature of blessing is to be shared to others. Yan ang totoong diwa, katangian ng totoong pagpapala. Ibinabahagi. Now listen, John 3:16, God has only one Son, and this Son was shared to all of us. You see, God bless us with His only one Son. Isa lang ang anak ng Diyos, si Jesus. Pero ibinahagi niya sa atin ang kanyang nag-iisang anak. That is the nature of true blessing. Ang blessing kapag dumating sa kamay mo, binulsa mo, at sinarili mo lang, hindi blessing yan. Hello?